Sa flashback ay nagpapaligoy-ligoy pa si Pale Snake bago niya ipag-utos kay Sports Maximum na buhayin nito ang buto ni Dio gamit ang stand ability. Ngunit di daw sigurado si Sports Maximum na magagawa niyang buhayin ang isa na lamang kapirasong buto. Nagbanta si Pale Snake na kung di niya magagawa ang utos ay babawiin na lang nito ang kanyang stand. Sinabi ng lalaki na nagawa niya na daw ang utos at bigla pang nabutas ang kamay ni Pale Snake at nawawala pa ang buto kaya nagalit siya kay Sports Maximum. Tumigil na si Pale Snake dahil naisip na ito ay tanda ng totoo ang pinapangarap niyang langit at sa ngayon ay dapat niya muna itong maobserbahan at ipag-combine sa alaala ni Jotaro. Lahat pala ng ito ay nalaman lang ni Emporio dahil ginamit niya ang disk ni Sports Maximum. Nag-alala sila kay Jolene na ngayon ay mag-isa sa disciplinary cell upang hanapin ang buto ni Dio. Dahil alam nilang tatargetin ito ni Pale Snake para pigilan siyang mahanap ang buto. Kaya nakiusap si FF na tulungan siya ni Emporio na makarating sa gusali na kinaroroonan ni Jolene. Nagpapatulong din siya kay Anastasia ngunit sinabi ni Emporio na ito ay isang killer at wala rin itong pake sa kanila. Dahil kailangan niya talaga ng kasama ay naisip ni FF na puwersahin si Anastasia pero bago niya magawa ay bigla itong pumayag. Habang nasa hagdan ay sinabi pa nitong nais niya kasing gawing asawa si Jolene. Sinugod nito ang pinto at ginamit ang stand na si Diver Drive. Dumating ang mga pulis sa narinig ngunit talsik silang lahat sa time delay na sipa ni Diver Drive sa pinto at nanghingi pa ng basbas ni FF kay Jolene. Dahil walang makain ay pinagtiyagaan ni Jolene ang mga mushroom para lang mabuhay. Dumating ang mga prison guard at napatago siya sa nakakasilaw na flashlight na pinagpustahan pala nila kung magtatago kaya panalo si Boy kulot ng $20. Pinalusot ni Jolene ang cable at sinubukang hanapin ang buto sa labas ngunit napakalaki ng facility. Saka binugahan siya ng tubig para maligo pero halatang nag-e-enjoy ang mga ito. Biglang tinamaan ni Kulot ang kasama na uminit ang ulo dahil naapektuhan na pala sila ng stand na pampagalit. Dahil dito ay nagtulakan sila hanggang sa magbigayan ng malalakas na suntok. Nagpanggap si Boy Kulot na kalmado pero bigla niyang binanatan si Semi Kalbo. Pero nakaramdam pa sila ng excitement sa rambulan at naramdaman ng lakas sa mga muscles nila. Nagtataka na rin si Jolene dahil nagbubugbugan ng matindi ang dalawang pulis na dapat ay magkakampi. Sumipa si Kulot ngunit pinaikot ang paa niya at itinupi siya sa 8-8 kaya si Semi Kalbo ang panalo. Naramdaman ni Jolene na may kinalaman dito ang stand. Dahil sa stand na pampagalit ay binuksan ng pulis ang lahat ng selda ng mga pinakamapanganib na preso at nagyaya siya ng paborito niyang Rumble. Naiinis daw ang pulis sa lahat ng mga preso na nandoon. Naisip ni Jolene na isa lang sa mga preso ang stand user na nagdudulot ng pagiging agresibo ng mga tao. Ngunit siya ay nakaramdam na rin ng pagiging agresibo pero nahuli niya ang sarili na nahuhulog sa pagkagalit. Siya pa ang unang inatake ng pulis pero kumpiyansa si Jolene na wala itong laban kay Stone Ocean kaso nakailag ito sa kanya at naglaho, tapos nakailag din siya sa sipa at ginamit ang kanyang mga thread para mabali ang paa nito kaso natagiliran pa rin siya. Dahil sa lakas ng kalaban ay naisip niyang meron din itong stand. Saka napansin ng kumikintab sa muscles nito na pananggagalingan ng kakaibang lakas. Nakita niya rin ang pinsala sa kanang legs nito. Sa likod ay nagpapataya na rin ang iba pang mga preso at muntik na siya ng guard kaso nabali niya ang paa nito saka in-uppercut ngunit sasapakin pa siya kaya itinali ang mga kamay at nasakal sa katangahan saka pinagsisipa ng mabibilis pero nang tutuluyan ito ay dumugo ang braso niya. Saka lumabas ang disc sa lalaki at napagtanto na napakaraming stand user doon. Pero nagtataka pa rin siya kung paano siya nito napinsala. Tapos nakabangon pa rin ang pulis kaya tinahi niya ang sugat para maghandang lumaban. Bigla itong sumugod pero kinawawa na naman siya ni Jolene hanggang sa makita ang stand nito. Ginamit niya ang string upang ma-deflect ang suntok nito at naitali ang dalawa niyang kamay saka tinakpan ng jacket at binigyan ng di malilimutang sapok. Ngunit habang umaatake ay napinsala na naman siya kaya nahuli siya nito. Natakot ang bida nang malaman na sa open ceiling nang gagaling ang atake nito pero di siya makatakas dahil mas hinigpitan ng pulis kaya sinubukan niyang kurutin ang itlog. Tapos nilagyan niya ng string sa tenga kaso nandyan na ang meteor patungo sa kanya. Ginamit ni Anastasia ang mata ng pulis upang pagbuksan siya ng gate at umakyat siya gamit ang stand dahil may mga camera pero tinakpan lang ni FF ang mga ito at sinabing siya ang leader ng misyon. Saka pinaalala ni Anastasia ang kasunduan na aasawahin niya si Jolene. Paparating na ang dalawang meteor kaya hinailan niya ang thread kaso tinamaan pa rin siya ng isa at naglaho ang isa bago tamaan ng pulis. Kaso nahuli siya nito at balak baliin ang kanyang kamay kaya tinanggal niya ang kuko at hinila para mabalatan ang buong katawan kaya nakatakas ang bida at pinadeflect ang tatlong meteor patungo sa pulis kaso naglaho at siya pa ang nasaktan. Sa kabila nito ay naghanda pa ring lumaban si Jolene. Pero nakikita ng pulis na matindi ang pinsala ng mga muscle tissues nito kaya minaliit siya at lumapit ng walang depensa. Sa gitna ng panganib ay nakita niya ang hinahanap niyang buto pero tinakbo ito ng isang preso at umatras siya para gawing shield ang pader sa meteor.
Ngunit pinagsisipa siya sa mukha at sinubukan itong huliin kaso di tumalab, saka dumating ang pangwakas na meteor ngunit ginamit ni Jolene ang boots nito na nilagyan ng mga semento at tinutok patungo sa kalaban na tinamaan ng sariling sapatos sa mukha, sa kanya hinedbat hanggang sa tuluyan niyang matalo ito. Kaso aatakihin pa siya ng isa ngunit bigla itong namaga at namatay katulad ng maraming preso sa paligid. Ang mga natira na lang ay ang malalakas na stand user. Lumapit ang lolo na sobrang flexible ng katawan at nagpakilalang si Kenzo na 78 years old na naging healthy daw sa pagtulog ng 8 hours a day at pag-inom ng sariling wiwi. Pero kahit sugatan na si Jolene ay di pa rin siya natakot. Ang matanda pala ang nanglunod sa maraming preso. Ngunit nalaman ni Kenzo na nandoon na si FF na tumalon at pinagbabaril ang matanda kaso ginawang shield ang katawan ng preso. Dumating na rin si Anastasia nang nilabas ni Kenzo ang stand na nagtuturo ng tamang lokasyon saka pinagbabaril siya ni FF pero walang tumama at biglang pinakain ng kamay para lunurin si FF na katulad ng ginawa nito sa ibang preso. Dahil nasa loob ng normal na katawan ng tao si FF ay nalulunod talaga siya at lumobo din tulad ng iba. Kaso pinalabas lang ni FF ang tubig at pinagbabaril ang matanda na umilag at nagtaka kung anong klaseng nilalang si FF. Poprotektahan daw ni Anastasia si Jolene dahil mahal siya nito. Sinabi ni Anastasia na 40 years nang nakakulong si Kenzo dahil isa itong serial killer. Noon ay isa daw itong sobrang sikat na cult leader. Ngunit dahil sa mga ginagawa ay tinugis sila ng mga pulis at FBI. Kaya ang ginawa ng buong cult group ay nagsunog sila ng base habang nasa loob dahil ayaw nilang magpahuli ng buhay. Subalit pagkatapos masunog ng mansyon ay si Kenzo lang ang mag-isang nakaligtas. Nakita ni Kenzo ang kakaibang katawan ni FF. Pinalabas niya ang stand na dragon upang magtalaga ng ligtas na lokasyon na kanyang pinuntahan. Biglang nasa likod na ni FF ang stand nito na pinagbabaril pero di napipinsala at sinabing ang matanda lang ang kalaban nila. Nakailag naman si FF at nakipagsabayan ng mabilis na mga suntok kaya di halatang 78 na ang matanda. Saka iniwan nito ang kamay niya sa dragon na lumipad at tinamaan sa likod si FF pero nasalag kaya nagbalik na ang kamay sa matanda. Naamoy ng mga daga ang dugo at napindot nila ang sarahan ng lahat ng selda saka tumalsik at natusok si FF ng salamin. Napatras na lang siya sa mga atake ng matanda at nalaman ni Anastasia na feng shui ang kapangyarihan ni Kenzo kaya nalalaman nito ang mga swerte at malas na lokasyon na nakakaapekto sa mga atake nila. Nakailag ito sa sipa ni FF at tinamaan pa siya sa leeg pero kinagat niya ang kamay ng matanda kaya pinatalsik siya nito patungo sa bunganga ng dragon kaya nahiwalay ang kanyang kamay na inatake siya pero nakailag at nagbalik na ito sa kanya. Pero dahil nasa malas na lokasyon si FF ay nahulog ang piraso ng bakal mula sa exhaust fan at bomanda ito saka tumama sa kanyang ulo dahil nasa malas nga siyang lokasyon. Pinigilan ni Anastasia si Jolene na lumapit dahil siya ang susunod na target ni Kenzo. Akala ng matanda ay patay na si FF pero bigla siyang pinagbabaril nito at tinamaan na siya dahil naglakad siya sa malas na direksyon sa pag-aakalang patay na si FF. Naisip ni FF na kailangan niya ng salamin upang malito si Kenzo kung saan ang safe space nito pero kailangan niya ng tubig para makagawa ng salamin at para makarecover. Ngunit di matatanggap ni Kenzo na tinamaan lang siya ni FF dahil mataas ang tingin niya sa sarili kaya umatake siya pero nakailag si FF. Itinuro ni Jolene ang fire hose upang makakuha siya ng tubig subalit hinabol siya ni Kenzo kaya nakiusap si Jolene na tumulong si Anastasia pero sinabi ng lalaki na wala daw ito sa usapan. Papasugod na si Kenzo na magtaka sila dahil kusang ibinigay ni FF ang kanyang mga kamay sa stand nitong dragon kaya tinamaan siya ng matanda ngunit hose lang pala ang tinamaan nito. Kalaunan ay naintindihan nilang sinadyang tanggalin ni FF ang mga braso upang magkasya sa hose at nabuksan niya na ang tubig kaso nang inatake siya ay tumalsik patungo sa basement dahil sa feng shui stand ni Kenzo ay mamalasin siya ng paulit-ulit kaya kusang nabuksan ang silya elektrika doon. At sinubukan niya pang tumakbo ngunit sumabit ang kanyang damit kaya tinapon niya ang velcro ngunit natrap naman ang kanyang paa. Pinagbabaril niya si Kenzo kaso kwintas lang nito ang tinamaan kaya nadulas siya sa kwintas nito at nagbalik na naman siya sa silya elektrika. Pero pumalag pa rin siya kaso pinagsasapak pabalik sa upuan kaya tuluyang nakuryente si Foo Fighters at nagbunyi si Kenzo na nagbabalak bumuo muli ng cult. Sinabi naman ni Dragon na kanina ay nakakuha si FF ng tubig mula sa pawis ni Kenzo kaya nakagawa ng salamin si FF at nalito si Kenzo kung nasaan ang safe space niya dahil reflection lang ni Dragon ang kanyang nakikita kaya nahawakan siya ni FF habang nakukuryente ito na parehong tumapos sa kanila. Di inaasahan ni Anastasia na tatalon si Jolene patungo kay FF kaya sinabi niyang imposibleng makaligtas pa ito sa 2,800 volts. Pero nakita ni Jolene na nandoon pa ang dragon dahil nakaligtas si Kenzo. Gumawa naman ng string spear si Jolene at inatake ang nakailag na matanda. Nalaman ni Anastasia na hinahanap ni Jolene ang safe spot na ginawa ng stand ni Kenzo. Saka ginamit niya ang string upang kumuha ng tubig at nalaman na nakaligtas pa rin ang mga Foo Fighters na nilagay niya sa katawan nito. Nagalit at umatake ang matanda na naniniwalang hindi sila makakatakas sa feng shui attack nito. Subalit biglang hawak na ni Anastasia ang babae at sumabit naman si Kenzo.
Nagtanong ang matanda kung saan ang kanyang safe spot ngunit nahulog si Kenzo nang di inaasahan at naging spring ang mga paa nito. At pinapasok pala ni Anastasia si diver drive kay Jolene kaya naprotektahan niya ito kay Kenzo. Nahulog naman si Kenzo at nasaktan na sa umikot-ikot niyang mga buto na nagpatuloy sa pagtalbog. Napahanga din si Jolene dahil si Anastasia pala ang may kagagawa nito hanggang sa maging parang spring na rin pati ang katawan ng matanda. Natuwa naman si Anastasia dahil tinitignan siya ng crush samantala nag-shoot sa basurahan si Kenzo kung saan siya nararapat. Pero di nila alam na nanunood ang may hawak ng hinahanap nilang buto ni Dio. Nanghihina na si Jolene pero pinipilit niya pa rin magpatuloy para mahanap na rin ang disk ng ama. Samantala naka-REM sleep si Jotaro habang nakaupo na parang monk. Pero dahil wala itong alaala ay di ito makapag-function ng maayos. Hinawakan ito ng doktor nang bigla siyang atakihin ni Star Platinum dahil naka-defense mode si Jotaro. At nakita din nilang nakaukit ang pangalan ng anak nito sa braso. Nakita din ni Jolene ang pangalan niya na nakaukit at naisip na may kinalaman ito sa kanyang ama. Napagtanto ni Jolene na kaya pala laging wala ang ama ay upang protektahan silang huwag madamay ng kanyang ina. Pinag-utos ni Anastasia na patirin ni Fu si Jolene upang ma-fall ito sa kanya. Sa una ay di pa pumayag si FF pero dahil sa kasunduan nila ay ginawa niya rin ito kaso tumalon si Jolene dahil nahuli niya na ang may hawak ng buto ngunit natanggal ang thread kaya binaril ni FF. Pinigilan siya ni Anastasia na barilin ito dahil may napansin itong kakaiba sa likod ng lalaki na humahaba. At pagharap nito ay mukha ng halimaw na tuluyang namatay. At ang lahat ng mga katawan ng mga natalong preso ay naging mga puno. Naisip ng lalaking preso na ang buto ang may kagagawan nito na tila sinusubukang ma-revive ang isang nilalang. Habang lumalapit si Jolene ay nagiging halaman na rin siya. Kaya inamoy ni Anastasia ang kanyang hininga at napagkamalang manyak pero pinaliwanag nitong dahil sa buto ang nangyayari. Kinukuha na rin ng ugat ang nasabing buto na hinabol ni Jolene kaso bigla siyang na-infect kaya tinanggal ni Anastasia ang mga halaman sa kanyang katawan gamit ang stand. Nag-alala si Jolene na baka mahawa din sila pero hinigop pa ni Anastasia ang bulaklak niya. At kapag naaarawan ay mas lumalago ito kaya kailangang magtago ni Jolene. Sa kabila nito ay naglakad pa rin siya patungo sa buto pero ang nakita na lang niya ay isang kulay green na bata na meron din star. Bigla itong sumilip kaya pinigilan siya ni FF at tutol din si Anastasia pero kinuha pa ito ni Jolene para di mapasa kamay ni Pale Snake saka sila tumakas. Nakita nila ang isa pang preso na natatakot sa kanila. Nagpakilala itong si Gucci na ayaw daw maging damo. Naisip ni FF kung kalaban ito kaya chinik ni Anastasia ang katawan at nang mapagtanto na normal ito ay sa kanya pinatakas. Sa kabalak nilang dumaan sa pader para di tamaan ng sikat ng araw samantala ang isang lalaki ay nagplano na kung paano papatayin si Jolene. Tinanong niya si Gucci kung nasaan na sila Jolene pero bigla nitong tinusok ng ribs ang kanyang kamay at napaiyak ng parang baby at nagtawag ng mama. Nasa kabilang bahagi sila ng gusali na natatakpan ng sikat ng araw. Di nila napansin na kinain na ng isang nilalang ang sanggol na green kaya sinapok niya agad ang stand at pinagtulungan pa nila ito subalit parang walang nangyayari dahil nakaka-recover din agad. Nagpanggap itong harmless at nais daw nitong pagsilbihan si Jolene. Saka kinain ng insekto kaya binaril ni Fu at nag-alarm na rin kaya paparating na ang mga pulis saka naglaway ang stand. Di naman sila pinahirapan ito dahil nais rin sumama sa kanila. Nakakita sila ng isang speedboat at ang stand pa mismo ang nagturo kung paano ito paandarin. Pag-alis nila ay walang alam ang dalawa na winasak na nito ang mukha ni FF. Iniisip ni Fo kung susundan niya ba sila Jolene para magbabala. Pero susundin niya na lang ang plano na hanapin ng user ng stand. Sa utos ni Anastasia ay nagtago muna sila sa mga puno. Habang nagtatago ay may gagawin na sana ang stand nang magalit si Anastasia dahil pinapapatay niya kanina pa ang makina. Dahil pala narinig niya na paparating ang mga pulis na merong machine gun. Lumiko ang mga ito dahil nakita ang paggalaw sa tubig. Kaya nagsuggest ang stand na gumamit sila ng mga dahon para makapagtago at nilagyan sila nito ng dagta ng ugat. Nakamamanghang naging effective nga ang ginawa ng stand. Pero nilipad naman ang mga dahon kaya nakita sila at ang stand ay sasalisin na naman kay Jolene na nagpalabas ng insekto at kinagat ang bida. Pinagbabaril sila ng mga pulis at pinatalsik ni Anastasia ang stand kaya nabaril at nawasak ang isang speedboat at ang isa ay inatake ni Diver Drive. Ginamit nila ang natirang speedboat habang binabantayan ni Jolene ang stand. Nang kinausap siya ni Anastasia ay di na siya makapagsalita dahil na-infect ang kanyang dila at naisip na kagagawa ng stand kaso akala ni Anastasia ay nagpapapansin lang siya kaya na uppercut. At napagtanto na nagpapanggap lang itong harmless pero pag di ka nakatingin ay saka kakakanain. Di siya magets ni Anastasia kaya nais niya na lang ipakita kaya sasadyain niyang magpa-atake. Sinabi nitong siya si Yayama at naglabas ito ng palaka. Pinapikit niya rin si Anastasia para umatake na ang stand at sa isang sandali ay nahuli niya ang isang lamok. Kaso naapektuhan pa rin ng kalahati ng mukha at nabutas ang kanyang mata. Saka sinabi kay Anastasia gamit ang thread na palagi siyang magbantay.
Nalaman ni Anastasia na may ginawa ang stand na naghamon pa ng santukan kaya inunahan niya na ito kaso pati siya ay na-infect ang mukha at iba pang parte ng katawan. Pinagbantaan niya itong ilabas ang lahat ng tinatago na mabilis namang ginawa ng stand. Pero mas lumalala si Jolene at nagbabanta pa ito kaya muling sinapok kaso nagpatuloy ang pagdami ng infection sa kanila. Naisip ni Jolene na hinahalo ng stand ang laway nito sa mga talsik ng tubig kaya masama ang naisip ni Anastasia na utusan pa itong mag-drive. Ngunit kinain nito ang insekto at parang naging isang palaka kaya tumalon kaso sumakto siya sa LSE. Natakot din ito nang makakita ng mga ibon. Dahil nilagyan pala ito ni Anastasia ng palaka sa utak kaya nag-utak palaka si Yayama. Nakakita pa ito ng chicks na palaka na kanyang hinabol at kinain ng insekto. Nagtaka ang mga pulis na nangyari sa high security prison. Naisip ni FF na si DNG ang user ni Yayama kaya babarilin niya sana ito ngunit nakita niya si Father Pucci. Samantala si Pucci ay nais ng magsaya dahil sa wakas ay magaganap na ang matagal niyang hinintay. Sa kanilagay ang disc kay Panot at narinig ang obra maestrong nilalaman ng disc. Dumating ang mga medic saka pinag-utos ng team leader na maghanap sa buong facility. Ngunit napansin ni Pucci na ang isang medic ay si Fu. Pinagbabaril nito si DNG na ikinabahala ni Pucci pero walang tumama dahil pinigilan ng isa pang medic na nalagyan ng disc na sinapak niya. Inamin na rin ni Father Pucci na siya si Pale Snake dahil ayaw niyang mamatay si DNG dahil kasalukuyang may misyon ng stand nitong si Yayama na patayin sila Jolene.